Ito naman mga cars, sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang pagkakaroon po ng sapat na kaalaman at impormasyon tungkol sa mga kondisyon katulad na lamang po ng Tourette Syndrome upang maiwasan po yung diskriminasyon at maging mas bukas po ang mga isipan natin tungkol sa mga taong mayroon pong ganitong kondisyon. Kaya naman mga ka-RSP, para po bigyan tayo ng malalim na impormasyon tungkol sa kondisyon na ito, ay makakasama po natin dito sa studio ang Tourette Syndrome advocates na sina Mr. Marlon Barnuevo at Miss Gia Dionido. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning sa lahat ng mga nanonood po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, para po sa mas malawak po na kaalaman ng ating pong mga viewers at mga ka-RSP, ano po ba itong kondisyon na Tourette Syndrome? Okay, ang Tourette Syndrome ay isang neurological condition. Linawin ko lang po, hindi siya psychological. It's a neurological condition. At ang sintomas niya ay tinatawag na tics at dalawang uri yun. May motor tics, no, yung mga pagkilos, saka vocal tics, mga tunog ika. Well, ano po ba yung mga pangunahing misconception sa Tourette Syndrome at nanais ninyong liwanagin sa publiko? Okay, ang number one, lalo sa mga Pinoy, na misconception about Tourette Syndrome ay napagkakamalan itong mannerisms. Pag ang magulang or adult nakita ng bata, no, sa case din namin, lagi nasasabi ng bata kami, ay mannerism yan, mannerism yan. Pero ang mannerism kasi ay behavioral. Ang Tourette's ay hindi. Okay. Paano po ba natin mas mapapanatili itong bukas na environment para po sa mga individuals with this condition na? Una, kami recently nag-launch kami ng aming campaign about Tourette Syndrome awareness. Though itong aming grupo, Philippine Tourette Syndrome Association, existing na since 2007, gano'n. Marami pa rin kailangan gawin para mas malaman ng community kung ano yung Tourette Syndrome. So, nag-launch kami ng campaign last Friday and meron din kami mga four-part series, video series about different individuals with Tourette Syndrome. And sa atin naman po, kumbaga, aside sa hindi natin i-discriminate, kumbaga, tingnan natin yung mga story din naman ng mga people na, kumbaga, nag-succeed on their chosen professions, careers, and life despite the condition. Like, sa akin po, tuwing meron ako mga interview, be it in media or research ng mga students, hanggat kaya, sinasama ko po yung toddler ko para at this early, makita niya kung ano yung mundo na, kumbaga, it is a normal world, even his mama has Tourette Syndrome. Well, naturally yung iba, kapag hindi naman alam na may condition ng gano'n, yung nasasalubong nila, nagugulat. Opo. Paano po ba yung tamang behavior ng mga kababayan natin kapag may na-encounter sila na merong Tourette Syndrome? How can we support? Unang-una, well, ideally, hindi pinapansin sana. Pero naiintindihan din namin na, well, pagka Pilipino, may nakikitang kaiba talagang napapansin, minsan na pagtatawanan pa. Pero sa tulong nga ng advocacy, medyo nababawasan to. In fact, in the past years, kasi nagtuturo po ako sa college, no? 10 years ago, wala pa nakakalam ng TS. Pero nitong mga huli, pag nag-introduce ako ng sarili ko, meron ng at least magtataas na kami ng estudyante, 5, 6 na alam yung TS. So malaking bagay yun na malaman yung TS, medyo nakakabawas yun sa stigma ika nga. Okay. At sabi nga nung inyong campaign, may Tourette ako pero kaya ko. So we will celebrate the stories of individuals na may ganitong condition na TS. Pero tamo na mamayagpag sa kanilang profession. Sir is teaching sa College of St. Vincent. Professor, si Ma'am naman ay isang public servant din. Ano pa yung ilang mga stories na pwede niyong ibahagi sa amin? We also have, kumbaga, isa naming member is a choreographer, nagtuturo siya ng dance. Meron din kaming also professor sa isa ding State University, and they also have a teenager, kumbaga, trying to really live a normal lives with his, kumbaga, classmates and friends in a regular school. I wonder paano makakasupport pa yung ating government, other organizations, para sa mga, para mag-create pa tayo ng isang more supportive and inclusive environment. Well, malaking bagay talaga ang edukasyon saka advocacy. Well, sana dumating yung time na mabanggit na rin ito sa mga schools pag napag-uusapan nito sa mga health subjects, yung mga programa, mga show sa TV gaya nito, napakalaking bagay ng exposure. In fact, every time lumalabas kami sa TV, may dumarating laging inquiries, mamaya may tatawag na naman siguro sa amin. So, ito lang, exposure lang sa edukasyon, napakalaking bagay na. Well, Professor, I'm sure maraming may mga Tourette Syndrome na hindi part ng o member ng organization ninyo. At yung iba nahihiya, yung iba may anxiety na ayaw lumabas, ayaw sa mga public places, dahil nga lumalabas yung sakit nila.
Pero, gaano kahalaga nung kayo po yung naging member nitong organization? Paano nakatulong po sa inyo ito? Alam nyo, marami sa mga cases namin, including myself nung wala pa yung org na ito, na akala namin nag-isa lang kami sa Pilipinas. Nung teenage years ko, akala ko mag-isa lang ako. Nung nabuo yung organization, pumasok yung mga members, halos lahat sila akala na mag-isa lang sila sa Pilipinas. Kaya sa pamamagitan ng organization ito, yung iba nga hindi na, after kami ma-meet, nawala na dahil okay na sila. Nalaman lang nilang hindi sila nag-iisa, malaking tulong na. So yun yung isa sa mga benefits ng pagiging bahagi ng community na ito, ng support group ng PTSA. How about you? And to add to that, kasi yung since meron kaming kumbaga different group chats, kung diba, may we have yung main and then we also have the parents of children with Tourette syndrome, we also have mothers with Tourette syndrome. So malaking bagay na every time na you are at your lowest point, parang alam mong meron kang makakausap na nakakaintindi sa pinagdadaanan mo and alam kung ano yung pwede mo pang gawin. And as for me, nung naging member kasi ako ng PTSA, sabi nga ni Kuya Marlon, aside dun sa naramdaman mong hindi ka nag-iisa, na-empower ako nito kasi nakaka-empower ako ng ibang tao. Kasi when I started sa PTSA, fresh graduate yata ako. So nung kumbaga, na-establish ko na yung career ko and then yung gusto kong gawin sa buhay, ginamit ko siya para maka-inspire ng iba na, okay, we have Tourette syndrome, but look at us. We are just like anybody else. Meron lang tayong mga choreography and sound effects. Okay. Oh, okay. Well, paano ba, ano yung mai-advise ninyo? Halimbawa, ang isang magulang na obserbahan niya na mayroong Tourette syndrome ng kanyang anak, anong ma-advise niyo dun sa magulang? Especially lalo, nag-worry ang mga magulang kapag may ganitong kondisyon ng kanilang anak. Well, unang-una talaga makakuha ng tamang diagnosis, ika nga. Lumapit sa isang developmental pedia, neurologist or neuropsych or pediatric neurologist kasi yung diagnosis talaga napakalaking bagay eh. In fact, in my case, nalaman ko may TS ako, malaking relief na may tawag pala siya. Okay. Dahil dati hindi namin alam hanggang kung ano to. How about you po, ma'am? Sa akin, mahalaga na sa family, sa magulang, magsisimula yung kumbaga support system talaga ng bata. Sabi ko nga, sa bahay pa lang i-build na natin yung confidence ng mga anak natin na kahit meron silang ganyan, buo sila. Kasi kapag na-build natin yung confidence nila sa loob ng bahay at young age, pag lumabas sila sa tunay na mundo, kahit gano'n sila pilit basagin na ibang tao ng mundo, hindi sila mababasa. Kasi alam nila kumbaga at the very young age, na-build natin sa kanila yung confidence nila sa sarili nila. Totoo, Dahil hindi mo mararamdaman sa kanila na meron silang insecurities or anything sa Tourette syndrome. Very empowering. I remember meron ako napanood sa social media na video ng isang sikat na artist nasa isang concert na Yusuf Capaldi. yun, na hindi niya maituloy yung kanyang kinakanta, ang kumanta yung buong audience. So, ganun din dapat. Yes. Ako naman, sa TikTok din, marami rin ako mga stories, inspiring stories ng individuals with TS na nagsishare din ng kanilang buhay. At nakakatuwa kasi mas nagiging aware ka. And with that information, na-empower ka rin to support the community. Now, sa ating mga viewers, paano magiging member siguro kapag meron silang TS to be part of PTSA? And also sa mga viewers natin na gusto ring sumuport sa inyong community, how can they help? Well, lalong-lalo na sa mga may Tourette's, no? Well, importante rin na may diagnosis muna kasi sinisiguro namin Tourette's ang kondisyon ng tao bago maging member namin. Dahil may mga ibang karamdaman din kasi na similar sa TS. Gusto muna natin maniguro. Pwede silang makipag-ugnayan lang through our Facebook page. No? Hanapin lang nila ang PTSA or ang Philippine Tourette Syndrome Association. At nandun marami kami doon na maaaring sumagot sa kanilang mga katanungan. At support group po ito. No? Pag kayo nasa organization na, from time to time, meron kami mga meetups at meron kaming kahit simpleng GC lang pero napakalaking tulong na. Doon kami mas nag-strive GC talaga. Okay. So yung mga tanong, may sumasagot ka agad. Okay. May mga activities kayo, please do promote para makapag-participate yung ating Ayun. mga So please like po our Facebook page, Philippine Tourette Syndrome Association. And abangan nyo po yung mga i-upload naming mga videos about our members with Tourette syndrome na really empowering stories, and do share po our kumbaga media collaterals para mag-spread po tayo ng awareness about Tourette syndrome. Alright. Well, mabuhay po. Kahit maraming salamat po sa pagbahagi po ng inyong kwento dito po sa RSP. Nakapanayam po natin si Mr. Marlon Barnuevo at Ms. Gia Dionido. Sila po ay mula po sa PTSA o Philippine Tourette Syndrome Association. Maraming Maraming salamat. Thank you.